Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Pagkwentuhan natin itong si Marcoleta. Kaya lang ito kasing si Marcoleta, hindi naman member ng Justice Committee. Pinapayagan siyang mag-manifest doon, magsalita, hindi naman bawal yun eh. Pero pagdating na sa butuhan, hindi siya pwede kasi hindi naman siya member itong si Marcoleta. Kaya lang, hindi na nga siya member, ang kulit pa. Ang kulit nitong si Marcoleta. Parang bata, ang babaw ng mga argumento paulit-ulit. Buti na lang mabait si Congresswoman Beatrix Lustro. Anyway, so mga kabunyog, napansin nyo naman si Marcoleta, no? Parado si Marcoleta. Ang medyo maganda naman dito kay Paulo Marcoleta, yung anak ni Rodante, at least hindi naman tumayabang. Hindi naman tumayabang. Kumbaga, hindi tulad ni Rodante Marcoleta, ay yun, mayabang, arugante, ano? Pero itong si Paulo hindi, mema lang. Ang problema dito kay Paulo Marcoleta, mema lang, may masabi lang. Nagbabasa pa sa kanyang cellphone, nagbabasa pa. Mukhang may nagsisend sa kanya. Ito yung sabihin mo. Ito yung sabihin mo. Napansin niyo ba 'yon? Laging ganyan yan si Paulo Marcoleta eh. Hindi sa totoo. Ang nakakatawa dito kay Marcoleta, kay Paulo Marcoleta, obvious na may nagsisend sa kanya kung anong sasabihin niya. Ang problema sa kanya, ang dami niyang sinasabi, na-resolve na eh. Na-resolve na. Halimbawa sabi niya, Madam Chair, ang manifestation niya, ang observation niya daw, wala daw due process kasi double standards daw. Yun daw impeachment kay PBBM, iba daw yung standard doon, iba naman daw dito kay Sara. Doon daw kay PBBM, masyadong mahigpit daw yung impeachment doon, yung standard na ginamit. Tapos kaya hindi pumasa sa sufficiency in substance. Na-dismiss daw. Ito daw hindi. Napakaluwag daw nitong sa impeachment ni Sara. Ibang standard daw ginagamit. Sabi ni Congresswoman Beatrix Lustro, Honorable Marcoleta, that has been resolved. Let's not go back anymore. Huwag na tayong pabalik-bak. Di ba? Kumbaga paulit-ulit na ng ganong. Kaya yan mga kabunyog, dinaranas siya ni Congresswoman Beatrix Lustro eh. Mabuti na lang, mabait si Congresswoman Beatrix Lustro, hindi naman bastos eh. Sinabihan siya. Madam Chair, Wait, since Honorable Marcoleta, is it about the letter? Because the same has been ruled upon. ma'am, since the due process has been mentioned several times in today's hearing, I have something to say about it. Is it Due about the process. letter? Somehow somewhat related to the letter, but not confined to the letter. Let's not be confined to the letter. We're talking about due process, Madam. All right, you're If I may be allowed, just For 2 the points. guidance of the members, our colleague is a non-member. Nonetheless, he is allowed to manifest. As regards to my observation on how the rules were applied between the Marcos and the Duterte complaints. There Chair. appears to be Madam inconsistency Chair, in The the Honorable application point of rules. order. We of course respect There's the a point right. of order, Honorable Marcoleta. We have to hear it first. The Honorable Dilima. We of course respect the right of even a non-member to make any manifestation, some manifestations that are relevant to the issues at hand. Now, those matters have been tackled already, exhaustively discussed in the course of the proceedings for the determination in substance, sufficiency in substance, as well as the determination of sufficient grounds. That issue has been resurrected a few times already. And even the Honorable Chair has actually refuted that point, that there is no different treatment. And if there's any different treatment, it's because it's mandated or it's called for, necessitated by the specific facts of these cases. So there's no point to further touch on this matter. Madam so Chair. I move that we do not allow Madam the Chair. Honorable Marcoleta to With all press due further. respect to the Honorable Marcoleta, the point of order is sustained.
Madam Chair, may I appeal? Please make sure that your manifestation is germane Yes, to ma'am, our because- current impeachment proceeding. Because every Please be reminded Yes, ma'am. not to move back. We have Yes, to ma'am. move forward. every now and then the issue of due process comes up, and we will always go back on the fair application of the rules between the Marcos and the Sara Duterte complaints. I'm just making an observation, Madam Chair, and I think I should not be precluded from. With all due Making my respect, observation. Honorable Marcoleta, a point of order has been raised and the same has been sustained. So I hope we will conclude on our manifestation pertaining to the alleged double standard. Please shift to other manifestation which are germane to our current discussion in this impeachment proceeding. Okay, ma'am, may I proceed to what Congressman Rufus made earlier regarding the nexus to impeachable ground? That nexus pertaining to the motion for issuance of subpoena to the representative of SEC has been ruled upon as well, Honorable Marcoleta, with all due respect. Okay, so I am precluded from making any manifestations as a member of the House? It is Madam Chair? precisely because the manifestations which are being raised are issues which have been ruled upon by the committee already. Yes, ma'am, but due process prevails at any stage of the impeachment process. So, wala naman po sigurong masama sa But please manifestation. confine your manifestations to the current subject matter of our impeachment proceeding. Please do not go back. The majority of the Justice Committee ruled already on the issue that you are raising. Let us respect the decision of the majority. Yes, ma'am. Just a comparo between the two complaints sana, if I may be allowed. That is going back again to the issue of double standard. With all due respect, Honorable Marcoleta. Sinabi niya na yan, yung tungkol nga dun sa ano daw, double standards daw ang Justice Committee. Kasi pagdating daw dun sa impeach ni PBBM, ni Marcos, ano daw, stricto yung inadapt na standard. Kaya hindi pumasa sa sufficiency in substance. Pero pag dito daw kay Sara, napaka ano daw ng House. O kaya lang, ang sabi naman ni Congresswoman Beatrix Listro, na-resolve na natin yan. Ang dami na nating bisis yan na pinag-usapan, Honorable Marcoleta. Ha? Wag na, let's move forward. Let's not go back. Wag na tayong bumalik sa mga bagay na na-resolve na natin paulit-ulit. Kaya lang, ang mabuti lang naman kay Marcoleta, ano siya, hindi siya arugante. May masabi lang. Kaya lang, kapag inano mo na siya, sinagot mo na siya, katulad nun, binara na ni Congresswoman Beatrix Listro, wala na siyang masabi. Ang sinasabi niya na lang, ay okay, Madam Chair. Hindi tulad nung ama, si Rodante Marcoleta, ayaw patalo. Ayaw patalo. Ang problema dito kay Paulo Marcoleta, parang nautusan. Kasi unang-una, hindi ka naman member ng Justice Committee. Umattend siya doon. Okay naman yon. Kasi allowed naman pala yon. Allowed yun. Kaya lang hindi ka pwedeng bumoto pag nagbotohan. Hindi ka rin pwedeng mag-motion. Pwede ka lang mag-manifest. Manifestation pwede. O kumbaga anong masasabi mo? Pinapabilo naman siya eh. Pinapabilo naman siya. Kumbaga ano. Kaya lang mapapansin mo, una, hindi kanya mismo yung sinasabi niya. May nagsisend. Binabasa niya eh. Binabasa niya. Tapos minsan nga, yung pagbabasa niya, yung pagkakat ng thoughts, nagmamali-mali siya. Ibig sabihin, parang tinuturuan siya itong sabihin mo. O yan. Di ba? Kaya lang, kapag ano na siya, sinasagot na siya ng chair ni Congresswoman Beatrix Listro, wala na siyang ma-counter kasi hindi niya naman kabisado yung argumento niya eh. Tinuro lang sa kanya, ito yung sabihin mo. Hindi sa kanya original yun eh. Hindi niya naisip yun. Kaya hindi natin alam. Ang nagsisend dyan yung tatay niya. Hindi natin alam kung sino. Pero ang malinaw, kung mga sinasabi ni Marcoleta ay hindi kanyang hindi siya yung bumuo ng thought. Hindi kanya yon. Sinend lang sa kanya, tapos babasahin niya. Ngayon, pag binara siya doon sa argumento niya, hindi niya alam kung paano i-counter. Bakit hindi niya alam kung paano i-counter? Maghihintay na naman siya kung anong sunod na sasabihin sa kanya. Kaya pag pinangaralan siya ni Congresswoman Beatrix Listro, ano na siya, parang thank you, Madam Chair.
Napapansin niyo ba 'yon? Ha? Pero ang ano naman, ito, in fairness naman kay Marcoleta, itong Paulo, mabait naman siya. Hindi naman siya mayabang. O kaya lang talagang kapos. Kapag nagbasa siya nung ano niya, manifestation, babasahin niya, nagmamali-mali nga siya kasi hindi naman talaga gawa niya 'yon, sinend lang sa kanya. Tapos yung manifestation niya, siyempre kokomentaryuhan ng ibang kongresista, lalo na ng chair. Pag nakomentaryuhan, hindi niya na alam kung paano kakounterin yung komentaryo sa kanya kasi hindi niya naman po hindi naman siya yung nakaisip nung na yun, sinend lang sa kanya eh. Oh, hindi ito tulad nung ama, si Rodante Marcoleta, siya talaga yung nag-a-argue. Ito hindi eh. Hindi. Kaya lang nai-expose na parang may masabi lang. Nakakahiya na nga nitong mga nagtatanggol kay Sara eh. Wala naman eh, walang sense, walang sense. Basta lang makakontra, basta lang makasabi kung ano yan mga kabunyog. Mabuti na lang, hindi naman bastos si Congresswoman Beatrix Listro. Inaano siya eh. Kaya lang, medyo napipiko na rin si Congresswoman Beatrix Listro kasi paulit-ulit. Ang sabi na lang ni Marcoleta, thank you, Madam Chair. Kaya ito eh, kanina nag-a-argue pa sana siya. Madam Chair, am I precluded? O kumbaga, sinasabi niya, pinagbabawalan na ba ako, Madam Chair? Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, hindi ka naman pinagbabawalan. Ano lang, ang sinasabi lang, wag mo nang i-raise yung mga issues na ni-raise mo na dati, na-resolve na natin. Kung lagay, pinagbabawalan ka pa, ang kulit-kulit mo na nga. Di ba? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.